Mga kabaryo, bago ko simulan ng kwento, ipopromote ko muna yung Facebook namin na Kwentong Baryo Official. Kaya natin ginawa yon kasi alam nyo naman na merong mga nagnanakaw ng videos natin. Baka mamaya kasi sa Facebook na ilagay. So, isi-search nyo lang yun, wala na kayong ibang gagawin. Yun at yun lang din yung lalabas. Same lang sila ng profile ng channel natin dito sa YouTube. Sa mga gustong magtanong, PM nyo lang ako ron. Ako mismo makakausap nyo. Yan. Saka sa channel, suportahan nyo pa rin yung Kwentong Baryo, saka mga kwento ni Kabaryo, pati na rin yung Kwentong Kalakbay. So, yun lang muna. Umpisa na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Icarus, taong 1980, sa lugar ng Marapasyan, Northern Luzon, Palawan. Noong bata pa lamang si Icarus, ay kinamulatan niya na ang hirap ng buhay. Isang kahig, isang tuka lang sila noon. Tanging pagsasaka lang sa bukid ang trabaho ng kanyang ama. At ang ina naman niya ay nagsusul silang ng basahan para ibenta. 5 taon siyang nagsimula sa paglalako. Minsan naman ay sumasama siya sa kanyang ama sa kanilang sakahan. Hindi naman kasi pwede na ang ate niya ang isama ng ama sa bukid dahil tanging gawaing bahay lamang ang trabaho ng ate niya. Hindi rin lingid sa kalaman ni Icarus na isa siyang aswang at may lahi siyang bangkilan, pero hindi sila nananakit ng tao. Sa pamumuno ng kanyang ama, sa mga kauri nila ay maayos nitong nadadala sa tama ang mga bangkilan. Kahit sa murang edad nito na 10 taon pa lang ay makikitaan na si Icarus ng magandang pangangatawan at malakas na puwersa dahil sa mga mabibigat na trabaho. Sa tuwing uutusan siya ng kanyang ama, ay wala itong reklamo, bagay na ikinatuwa ng ama niya. Isang umaga, kahit sarap na sarap sa pagtulog si Icarus, ay pinilit niyang bumangon dahil ginigising siya ng kanyang ama para pumunta na sa bukid. Pipikit-pikit pa itong lumabas ng kanyang silid na tinungo ang kusina. Nang matapos niyang mag-agahan, ay tinungo niya ang sakahan. Hindi nakasama ang kanyang ama dahil may importante itong gagawin. Bago siya umalis ng bahay ay nilingon niya muna ang mga magulang na masayang nakangiti sa kanya bago tuluyang umalis. Pagdating niya ng sakahan ay sinimulan niya na ang naiwan na trabaho. Sumapit ang pananghalian. Tinungo ni Icarus ang maliit na kubo na siyang pahingahan nila. Maya-maya pa ay dumating na ang kanyang ate. Meron itong dalang buslo na may laman na pagkain. Nagsalo silang magkapatid sa pagkain na maliit at masayang nagkwentuhan tungkol sa kanilang buhay. Ganun sila kasaya na pati ang dinaranas nila sa buhay na kahirapan ay tinatawanan lang nila at hindi ito pinoproblema. Nang mga sandaling iyon ay walang kamalay-malay si Icarus at ang kanyang ate kung ano ang nangyayari sa kanilang mga magulang. Nang matapos na nilang pagsaluhan ang pagkain, ay nagpahinga sila saglit. Saka bumalik sa trabaho at nagwika si Icarus ng, "Manang, kailan kaya tayo usad sa kahirapan? Alam mo, naawa na ako sa ating mga magulang." Wika ni Icarus na may halong lungkot sa boses niya. "Hindi ko alam, Icarus, kung kailan tayo uusad sa kahirapan. Saka wag mo na isipin na ang hirap-hirap na yan. Hayaan mo at aalis din yan kapag nagsawa na sa atin." Wika dito ng kanyang ate. Nagpatuloy silang dalawa sa pagtatrabaho. Minsan naman ay sinasamahan nila iyon ng paglalaro para mawala ang pagod nila. Sumapit ang oras ng pag-uwi.
Kaya naman sabay nang umuwi ang magkapatid. Medyo malayo pa ang lalakarin nila, kaya inabot sila sa daan ng takip silim. Malapit na sila sa kanilang nayon nang mawala sa kanilang labi ang mga ngiti. Nakita nilang nasusunog ang mga bahay ng kapitbahay nila, at ang mas ikinagtaka nila ay may mga bangkay sila na nakita at nadadaanan. Napatakbo silang magkapatid sa kanilang bahay, at nang marating nila iyon ay wala silang naabutan na magulang. Nagkatinginan silang magkapatid na marinig ang boses ng kanilang ina sa kakahuyan na sumisigaw. Kaya naman tumakbo silang ulit at doon nadurog ang kanilang puso at tumulo ang luha nang makita nila mismo ang pagkamatay ng mga magulang nila. Walang awa itong pinagsasaksak ng isang lalaki. Bago nalagutan ang kanilang ama, ay nagwika pa ito sa kanila nang tumakbo na. At nang malagutan ng hininga ang ama, ay lumingon sa kanila ang lalaki at ngumisi ng isang malademonyo. Hinila ni Icarus ang kanyang ate Iska papalayo roon. Pero si Icarus ay nagpumilit na puntahan ang magulang na wala ng buhay. Wala nang nagawa pa si Icarus kundi ang sundin si Iska. Tumakbo sila papalayo dahil hinabol sila ng kasamahan ng lalaki. Mahigpit ang hawak nila ng kamay sa isa't isa. Tinandaan ni Icarus ang pagmumukha ng lalaking pumaslang sa mga magulang nila. At nakita niya roon ang isang peklat na pahaba sa mukha nito. Takbo lang sila ng takbo. Kahit pagod na siya ay hindi sila pwedeng tumigil dahil baka maabutan sila ng mga humahabol sa kanila. Medyo nakalayo na silang magkapatid ng mga sandaling iyon. Napatigil sila sa pagtakbo nang medyo makita nilang bangin ang nasa harapan nila. Hindi nila alam ang gagawin ng mga oras na iyon dahil malapit na ang mga humahabol sa kanila. Nagkatinginan silang dalawang magkapatid at sabay na tinalon ang bangin hanggang sa maramdaman na lang nila na bumagsak sila sa tubig. Nagpadala sila sa agos ng tubig at hinayaan kung saan sila nito tatangayin. Ginaw na ginaw sila ng mga oras na iyon at nanghihina na sumampa sa lupa. Niyakap nila ang isa't isa para mabawasan ang lamig na nararamdaman. Nanginginig na din ang kanilang labi. Unti-unting pumipikit ang kanilang mga mata. At bago mawala ng malay ay may nakita silang paparating na sa kinaroroonan nila. May dala itong isang lampara. At doon na nga sila nawalan ng malay. Kinaumagahan, napabalikwas ng bangon si Icarus nang maalala ang nangyari sa magulang. Nagtaka siya dahil hindi nabasa ang kanilang kasuotan at hindi pamilyar sa kanya ang bahay. Napasiksik sa isang tabi si Icarus nang biglang bumukas ang pinto kung saan ito naroroon. Nang tingnan niya iyon kung sino ay isang ginang na nakangiti ang bumungad sa kanya. Sinabi ng ginang na huwag siyang matakot at may dala itong makakain na lugaw. Sinubukan siyang hawakan ng ginang pero inilalayo niya ang kanyang sarili at umiiling-iling. Dahil sa awa ng babae kay Icarus ay iniwan niya muna ito at inilapag sa higaan ang dalang lugaw. Pagkaalis ng babae ay saka lamang kinuha ni Icarus ang isang tasang lugaw. Saka kinain ito at sarap na sarap siya dahil pakiramdam niya ay 3 araw na siyang hindi nakakakain. Ilang saglit pa ay bumukas ulit ang pinto. Pumasok ulit ang ginang kanina. May dala itong tubig. Nasisiyahan naman ang ginang dahil tinanggap ni Icarus ang tubig. Umusog ng konti si Icarus nang tumabi sa kanya ang ginang at nagwika ito ng, "Huwag kang matakot sa akin. Wala akong balak na masama sa'yo. Anong pangalan mo?" Tanong sa kanya ng babae. Sinabi niya naman ang kanyang pangalan dito at siya naman ang nagwika ng, "Nasaan po ang ate Iska ko? Paano kami nakarating dito sa inyo?" Wika niya sa babae.
Ngumiti ang babae sa kanya bago sinagot ang kanyang tanong. Ikwinento sa kanya ng babae kung paano sila napunta sa bahay. Sabi ng babae sa kanya ay nagulat na lamang daw siya nang umuwi ang asawa niya na humahangos sa pag-uwi at sinabing merong nakita na 2 tao sa dalampasigan. Walang malay kaya bumalik sila at doon nga nila napagkasundoan na mag-asawa na dalhin sa bahay si Icarus at itong ate niya dahil meron pa naman itong mga pulso. Sinabi rin ng babae na 3 araw nang tulog si Icarus. Ang ate niya naman ay nasa kabilang silid. Hanggang ngayon ay hindi pa nagkakamalay. Dahil na rin sa nakabawi na ng lakas itong si Icarus, pinuntahan niya ang kanyang ate. Sa nasabing silid at doon niya nga ito nakita na mahimbing na natutulog pa. Sumampa siya sa tabi ng ate niya at pinakatitigan niya ito. Kusa naman tumulo ang mga luha ni Icarus nang maalala ang sinapit ng mga magulang niya. Nasa ganoon siyang sitwasyon nang pumasok sa silid ang mag-asawa na nakakita sa kanila. Napatingin doon si Icarus at bumaba sa kama dahil tinawag siya ng mag-asawa na lumabas muna sila para makapagpahinga ng maayos ang kanyang kapatid. Napatakip pa ng mukha si Icarus nang tumama sa mukha niya ang sikat ng araw. Doon lang nakita ni Icarus ang paligid na kinaroroonan niya. Maraming bahay at mga hayop sa mga tao. Pumasok si Icarus sa loob ng bahay at umupo sa isang tabi at pilit inaalala ang mukha ng lalaking pumatay sa magulang niya. Sobrang lungkot at pagkaalala sa magulang ang nararamdaman ni Icarus ng mga sandaling iyon. Ang magagandang ngiti sa huli niyang nasilayan sa kanyang mga magulang. Naramdaman niyang merong tumabi sa kanya at ang mag-asawa iyon. Tinanong siya ng lalaki kung bakit ito malungkot at umiiyak. Dito ikunento ni Icarus ang nangyari sa magulang niya. Nalungkot ang mag-asawa sa sinapit ng magulang ni Icarus at naawa din sila sa magkapatid. Dahil sa walang anak ang mag-asawang tumulong sa kanila, ay sinabihan nila si Icarus na sila na lang ang tatayong pangalawang magulang para sa kanila dahil wala naman silang anak at gusto nilang maranasang maging magulang. Nang mga sandali ding iyon ay nagising na ang ate niya. Sinabi lahat ni Icarus sa kanyang nakakatandang kapatid na may mag-asawang mabuting puso ang tumulong sa kanila. Nang makabawi ng lakas ang ate niya, ay nagpasalamat din ito sa mag-asawa. Sumapit ang oras ng pagkain nila para sa gabi. Tumulong si Icarus sa ginang para maghanda ito ng makakain. Dahil hindi siya sanay na walang ginagawa, hinayaan na lang siya ng ginang dahil hindi naman mapigilan si Icarus. Matapos ang kanilang ginagawa, ay nagsalo-salo sila sa hapagkainan at masaya silang nagkwentuhan. Kinaumagahan, nanibago si Icarus dahil hindi siya sanay na hindi mukha ng magulang niya ang nakikita. Napaupo naman si Icarus sa isang tabi. Ramdam niyang tumabi sa kanya ang nakakatandang kapatid ng mga oras niyon. Tinanong siya nito kung ayos ba. Sagot naman niya ay ayos lang at naaalala niya lang ang mga magulang nila. Sinabi ni Icarus na bumalik sila sa nayon para kunin ang bangkay ng mga magulang pero hindi pumayag ang ate niya. Dahil alam nitong kahit bangkay ay wala silang makikita doon. Dahil ang katawan ng mga aswang ay sinusunog kapag patay na. Nang mga sandaling iyon ay galit ang namumuo sa dibdib ng bata. Ipinangako niya sa kanyang sarili na balang araw ay may paghihiganti niya ang kanyang mga magulang at hahanapin niya ang lalaking pumatay sa magulang at sa mga kauri nito. Para makalimot sa masalimuot na pangyayari ay kinalimutan ni Icarus ang nangyari sa kanyang mga magulang at itinoon na lamang ang kanyang oras sa pag-iinsayo sa pakikipaglaban. Tumutulong din siya sa pagtatrabaho sa pangalawa nilang magulang.
Mabait ang mga ito sa kanila at tinuring sila nitong mga tunay na anak. At paminsan-minsan ay tinuturuan si Icarus ng pangalawang ama sa pagdedepensa. Natutunan din ni Icarus ang pagluluto ng masarap na ulam. Una niyang pinatikim ang pamilya niya sa kanyang lutong ulam at ganoon na lang ang tuwa niya nang nasarapan sa luto niya ang mag-asawa. Sa taong ito ay nasa 20 anyos na si Icarus. Ganap na itong isang binata. Mula noon ay pagluluto na ang trabaho ni Icarus. Nagtayo siya ng kainan, isang maliit na kainan. Noong una ay konti pa lang ang bumibili ng ulam niya. Pero hindi rin nagtagal ay kumalat sa nayon ang ulam ni Icarus na masarap at dinagsa iyon ng mga tao. Ang ate niya ay tumutulong sa kanya sa paghahanda ng mga sangkap kapag nagluluto ito. Hanggang sa may isang lalaki ang kumain sa maliit niyang karinderya. Namukaan niya ang lalaking ito. Hindi siya maaaring magkamali dahil isa yon sa kauri niyang bangkilan na naging kapitbahay nila sa dating tirahan. Pasimpleng lumapit si Icarus sa lalaki at kinausap niya ito. Tumanggi ang lalaki sa kanya. Nakakilala siya nito pero nung sinabi ni Icarus ang kanyang pangalan at ng magulang ay natigilan ang lalaki. Matagal siya nitong pinagmasdan at kinilala ng mabuti at nagwika ito ng, Icarus, ikaw ang bunsong anak ni Pinunong Claro. Hindi ba? Salamat at nakaligtas kayo ng ate mo. Ang akala namin, napatay din kayo ng pinuno ng gabunan. Napatango si Icarus sa lalaki na si Bogoy at nagwika ito ng, Oo, silang mga magulang ko na walang awang pinatay ng lalaki. Kamusta kayo? May iilan pa bang nakatakas sa kauri natin? Wika ni Icarus. Tumango naman sa kanya ang lalaki bilang pagsagot. Nag-usap pa silang dalawa. Nalaman din ni Icarus na marami ang nakatakas na mga kauri nilang bangkilan at ang iba naman ay nasawi at dinala ni Lucio sa pugad ng mga gabunan para maging alipin. Kitang-kita ni Icarus sa mukha ni Bugoy ang pag-asa dahil nabubuhay pa ito. Dito nagkwento ang lalaki kung bakit sila sinalakay ng mga gabunan. Sa kwento nito, pinipilit ni Lucio na makipagsanib puwersa sa kanila ang lahi ng mga bangkilan at ubusin nila ang mga tao para sila na ang maghari sa buong Marapasyan. Hindi iyon pinayagan ni Claro, ang pinuno ng mga bangkilan, na mangyari ang gusto ni Lucio at hindi makikipagsanib puwersa ng bangkilan sa gagawing lagim ni Lucio. Dahil sa kabiguan ni Lucio, nagalit ito kay Claro. Nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo hanggang sa nauwi sa labanan at nasawi nga ang ama ni Icarus. Dahil sa nalaman, nabuo naman ang galit sa dibdib ni Icarus para sa mga gabunan. Kinausap niya si Bugoy at sinabihan na maghahanap sila ng magandang tiyempo at magpaplano ng maayos kung papaano lulusubin ang pugad ng mga gabunan at ililigtas sa kamay ni Lucio ang ibang mga kasamahan na bihag nito. Kinakailangan din ni Icarus na malaman ang bawat kilos ng mga gabunan. Kailangan niya ng mata sa pugad ng mga gabunan. Iyon bang mapagkakatiwalaan? Kaya naman napaisip itong si Bugoy na siya na lamang ang magiging mata ni Icarus at madali lang siyang makakapasok sa pugad ng mga kalaban dahil hindi siya mapapansin ng kahit sino at sa karinderya ang kanilang tagpuan na dalawa. Nang matapos silang makapag-usap na dalawa ay umalis na itong si Bugoy para hanapin ang pugad ng mga kalabang gabunan. Kampante naman si Icarus na magagawa ng maayos ni Bugoy ang plano nila. Sumapit ang gabi. Tulog na ang mag-asawang umampon sa kanila. Pero si Icarus,
ay nananatili pang dilat ang mga mata. Hindi siya makatulog dahil sa mga iniisip niya. Lumabas ng silid si Icarus at tumambay sa sala. Nasa garoon siyang posisyon nang meron siyang maaninag sa puno ng atis na parang may tao doon sa itaas. Hindi niya iyon pinansin dahil baka isa lamang iyon na paniki, pero malakas ang kutob niyang tao iyon. Nang tingnan niya ulit ang puno ng atis, ay doon niya nakumpirma na hindi paniki iyon kundi taong aswang dahil tumalon iyon sa kabilang sanga. May nakita din siyang isa pang lalaki sa ilalim ng puno. Sa wari ni Icarus ay nagmamatsyag ang dalawa at alam niyang gabunan ang mga iyon. Lumabas ng bahay si Icarus at pumunta sa puno ng atis. Dito tumalon ang isang lalaki sa lupa at ganun din ang isa pa. Kaharap na ngayon ni Icarus ang kauri ni Lucio. Dahil sa matinding galit sa mga gabunan, ay hindi na nakontrol ni Icarus ang pagiging bangkilan. Nagbago ang kanyang anyo. Pula ang mga mata niya. Matulis ang ngipin at kuko. Wala siyang sinayang na oras at inatake ang dalawa. Nagpalitan sila ng suntok. Mabilis namang nakakailag itong si Icarus sa mga tira ng gabunan. Isang malakas na suntok ang pinakawalan. Sa pulsa dibdib ang lalaki at bumulagta ito sa lupa. Napalingon naman siya sa isa pa at inatake niya iyon. Tatalon pa sana ang aswang nang mahawakan niya ito sa paa at walang awang binalibag sa lupa. Tumama ang ulo ng lalaki sa bato kaya tuluyan itong nawalan ng buhay. Hindi naman nabantayan ni Icarus ang pagtayo ng isang lalaki at inatake siya nito sa likuran. Isang malakas na lagabog na lang ang narinig ni Icarus. Nang lingunin niya iyon, ay doon niya nakita ang ate Iska niya na nasa kanyang likuran. Pareho silang pula ang mga mata at matutulis ang ngipin. Binalibag pala ng ate niya ang isang aswang sa likuran ni Icarus at sasaksakin na sana siya nito. Tumayo pa iyon at lumaban pa pero binawian din ito ng buhay. Dahil walang awang, pinagkakalmot ni Icarus at ng ate niya ang katawan ng gabunan. Bago nila ito tigilan ay lasog-lasog na ito. Kinalma ni Icarus ang kanyang sarili para bumalik sa dating anyo. Ganon din ang ginawa ng ate niya. Iniwan na nila ang bangkay ng aswang at sabay na silang umuwi. Tinanong ni Icarus ang ate niya kung papaano nito nalaman na naroroon siya sa puno ng atis. Sagot naman sa kanya ay ramdam din ito na may aswang sa paligid kaya lumabas ito ng silid at nakita niyang papunta si Icarus sa puno ng atis. At doon nga, nakita ng ate niya ang isang aswang na tumayo at nagmadali itong makarating sa pwesto ni Icarus. At nang gabi ding iyon ay nakatulog na si Icarus. Kinabukasan, maagang nagising si Icarus para makapagluto ng ulam na ititinda niya sa maliit na karinderya. Nang matapos ang pagluluto, ay saka naman pumasok sa kusina ang ginang na si Berta. Maaga din kasi itong nagigising hanggang sa sumunod na rin itong si Berto at ang ate niya. 8:00 pa lang ng umaga ay may mga tao nang bumibili sa karinderya ni Icarus at iba naman ay kumakain na. Sobrang natutuwa sa kanya ang mag-asawang Berto at Berta. Ang bilis lang ng oras dahil sumapit na naman ang tanghalian kung saan mas maraming mga tao ang kumain sa karinderya. Ang iba naman ay nakakailang bili pa ng ulam. Mabuti na lamang maraming pasobra ang niluto ni Icarus. Hanggang sa merong napansin si Icarus na kakaiba. May 3 lalaki kasi na iba ang kilos ng mga ito. Tapos ang panakaw-nakaw na tingin ng mga ito sa kanya. Dito tumabi ang ate niya sa kanya. Kaya naman nagwika siya dito ng, "Ate, pansin mo ba ang 3 lalaki na yon sa gilid? Sa tingin ko,
May hindi maganda dito. Wika dito ni Icarus. Tumingin naman ang ate niya sa tatlong lalaki na nasa gilid. Kakaiba nga ang mga ito at malakas ang pakiramdam ng ate niya na hindi ordinaryong tao yon. At sumagot siya sa sinabi ng kapatid na, "Palagay ko nga, Icarus, kakaiba ang kilos nila. At nakita ko rin, panakaw-nakaw ang tingin nila dito. Malakas ang kutob ko. Nakasama sila ng mga napatay natin kagabi." Pabulong na sagot ng ate ni Icarus. Inihanda niya na ang kanyang sarili kung sakali man na umataki ang tatlo. Pansin din nila na nanlilisik ang mga mata nito. Ilang sandali pa ay bigla na lang tumayo ang tatlo at nagkatinginan pa ang mga ito at dito na inatake si Icarus. Nagkagulo sa maliit na karinderya. Ang mga taong kanina ay kumakain, bigla na lang nawala at nagsipagtakbuhan. At ang natira lamang sa karinderya ay si Icarus, ang ate niya at ang dalawang mag-asawa. Kailangan pigilan ni Icarus ang kanyang sarili para hindi magbago ng anyo dahil hindi pa niya pwedeng ilantad ang tunay niyang pagkatao. Ganun din ang kanyang ate. Kumuha si Icarus ng isang kahoy para gawing armas. Sa ngayon ay hindi niya muna gagamitan ang tatlong lalaki ng pagiging bangkilan niya. Marunong naman siyang lumaban gamit ang natutunan niya sa kanyang ama na si Claro at si Berto. Wala na siyang sinayang na oras at inataki ang tatlo. Para kay Icarus, may hina ang nilalang na nakakalaban niya. Kaya madali lang para sa kanya na patumbahin ito. Isang malakas na hampas ang binitawan ni Icarus sa mukha ng isang lalaki. At isang sipa naman sa isang susugod sa kanya. Bulagta ang mga ito. Nakita niya din ang kanyang ate na nakikipaglaban sa isang aswang. Hindi niya na ito tinulungan dahil magaling sa pakikipaglaban ang ate niya. Bumangon ang isang lalaki na sinipa niya at inatake si Icarus. Bawat tira nito ay naiiwasan niya naman. Hanggang sa nahuli nito ang kamay ng lalaki at pinilipit paikot at walang sabi-sabi na binali ni Icarus ang leeg nito para mawalan ng buhay. Kararating lang din ni Bugoy at nakita niya ang tatlong bangkay ng aswang. Itinapon nila ni Icarus ang bangkay sa may malayo at saka bumalik sa karinderya. Nakaupo silang 5 sa pabilog na mesa. Nakakabingi ang kanilang katahimikan kaya naman hindi na napigilan ni Berto ang magtanong kung ano ang nangyari kanina dahil wala naman silang alam. Dito ipinaliwanag ni Icarus sa mag-asawa kung ano ang nangyayari. Sinabi nitong ang tatlong lalaki ay mga aswang nagabunan at silang magkapatid. Ang pakay nito, batid ni Icarus na hindi maintindihan ng dalawa ang sinasabi nito kaya naman nagpatuloy lang ito sa kanyang pagpapaliwanag. Dagdag pa ni Icarus, ang mga nakalaban nila kanina ay kasama sa pumaslang sa mga magulang nila at sinabi rin ni Icarus na bumalik ang mga ito dahil sa meron na silang napatay noong gabing mahimbing na natutulog ang mag-asawa. Naging malinaw na sa mag-asawa ang nangyari at mas lalong ikinagulat nila nang malaman na tunay na pagkatao ni Icarus at ni Iska. Wala nang dahilan pa para itago iyon ni Icarus dahil malalaman din ng mag-asawa. Sinabi niyang hindi sila ordinaryong tao at sila ay mga aswang na bangkilan. Kaya napag-isip ni Icarus na lisanin muna ang baryo ng pangalawang magulang dahil baka bumalik ang mga kasama ng aswang at madamay pa ang mga ito at ang mga tao. Iyon ang iniiwasan ni Icarus na mangyari dahil ayaw niya nang may mamamatay pa katulad sa mga kauri niya. Matapos may paliwanag ni Icarus
Ang lahat wala naman siyang narinig na kahit ano sa mag-asawa. Hindi pumayag si Berta sa naging desisyon nito na umalis ang dalawa. Pero walang nagawa ang mag-asawa dahil nga desidido na itong si Icarus sa kanyang pasya. Sinabi din niya sa mag-asawa na babalik sila kapag natapos na ang lahat at kapag nasingil niya na ang may utang sa kanila. Nang mga sandaling iyon, sinabi sa kanya ni Bugoy ang nalaman. Natunto na sila ng pinuno ng gabunan kung saan naglalagi, kaya naman tama ang desisyon ni Icarus na umalis muna para wala nang iba pang madamay na inosenteng tao. Sinabi din ni Bugoy na nagpaplano itong si Lucio, ang pinuno ng gabunan, na sasalakay sila sa kabilugan ng buwan at malapit na iyon. Tinanong ni Icarus itong si Bugoy kung maayos lang ba ang mga kauri nilang bihag. Ngunit ang sagot sa kanya ni Bugoy ay pinapahirapan ang mga kauri nila hanggang sa mamatay ang mga ito. Hindi na makapaghintay itong si Icarus na sumapit ang kabilugan ng buwan at sila na mismo ang sasalakay sa mga kalaban. Kating-kati na ang mga kamay niya, nababaslang itong si Lucio. Sinabi ni Bugoy sa kanya na hindi na dapat nila hintayin pa ang pagbilog ng buwan dahil habang tumatakbo ang oras ay marami sa kauri nila ang pwedeng mamatay. Dito sumagot naman si Icarus na hindi pwede dahil mahina ang pwersa niya kapag hindi kabilugan ng buwan. Dahil sa oras na iyon ay pwede siyang mapaslang ni Lucio. Kapag sumapit ang kabilugan ng buwan ay mas magiging malakas ito na isang uri ng bangkilan dahil saglit lang itong makakapagpalit ng anyo bilang isang malaking hayop. Nilisan ni Icarus ang bahay nila at muling nilingon ang mga magulang na malungkot na nakatingin sa kanila. Doon muna sila manunuluyan sa bahay ni Bugoy at ng iba pang mga bangkilan. Ilang oras silang naglakbay sa paanan ng bundok hanggang sa narating nila ang nayon nila Bugoy. Tabi-tabi ang mga bahay na yari sa kahoy. Pagbaba nila ay napatingin sa kanila ang lahat. Siguro ay hindi bababa sa 200 katao ang naroroon sa nayon na iyon. Kumuha ng mga kahoy ang mga tao dahil ang akala nila ay kalaban ang dumating. Sinabi naman ni Bugoy na huwag matakot ang lahat dahil ang nasa harapan nila ay anak ng dating pinuno na si Claro. Nang mga sandaling iyon ay nabuhayan ng loob ang lahat dahil merong mamumuno na sa kanila at buhay ang anak ng dating pinuno. Nangako itong si Icarus sa mga kauri na igaganti ang mga nawala sa kanila at bibigyan niya ito ng hustisya. Tuwing gabi ay umaalis itong si Icarus para magmanman sa bahay ng pangalawang magulang niya. Dahil malakas ang kutob niyang doon sasalakay ang mga gabunan at kahit wala na siya doon ay may posibilidad na masaktan ang mga tao. Umalis sila ni Bugoy at pumunta sa pugad ng mga gabunan para makita ang sitwasyon ng iba nilang kauri. Ilang minuto ang tinagal nila at narating na nga nila ang pugad ng kalaban. Tumago sila, naglalakihan na ang mga puno. Kitang-kita ng dalawang mata ni Icarus kung papaano maghirap ang mga kauri niya. Nanlilisik ang mga mata ni Icarus dahil nakita niya ang lalaking walang awang pumaslang sa mga magulang niya. Ngunit pinigilan siya ni Bugoy at nagwika ito ng, "Kumalma ka, Icarus. Kapag sinugod mo sila, masira ang plano natin at maaaring matalo nila tayo dahil marami sila. Hayaan mo, hintayin na lang natin ang kabilugan ng buwan." Wika dito ni Bugoy. Napahampas na lang sa malaking ugat ng puno itong si Icarus dahil sa kanyang ines at galit. Dito kinalma niya ang kanyang sarili at nagwika ito ng,
Tama ka, Bugoy. Pasensya na dahil nagpapadalos-dalos ako. Salamat sa pagpigil sa akin. Tumango na lang sa kanya itong si Bugoy at naisipan nilang umuwi na dahil lumalalim na ang gabi. Pag-uwi nila, sa kanilang nayon ay tahimik na ang lahat. Kaya naman naisipan na din ni Icarus na matulog na. Sumapit ang umaga, nagising itong si Icarus dahil sa huni ng mga ibon sa paligid. Bumangon siya at lumabas ng kubo. Katulad ng sinabi niya, ay maaga pang nag-iinsayo ang mga kalalakihan para sa nalalapit na digmaan ng gabunan at bangkilan. Hindi na makapaghintay pa itong si Icarus na magharap sila ni Lucio. Matapos mag-umagahan ni Icarus, ay tinuruan niya na ang mga kauri kung papaano makipaglaban. Natuwa naman siya kaagad dahil natuto ang mga ito kahit sa maiksing sandali lamang ng pagsasanay. Kampante si Icarus na matatalo nila ang kampon ni Lucio. Sumapit ang oras ng pagpapahinga nila sa pag-eensayo. Nagsagawa si Icarus ng isang plano kung papaano nila aatakihin ang pugad ng mga gabunan. Sumang-ayon naman ang lahat sa magandang plano ni Icarus. Habang may araw pa, ay kumuha ang iba ng mga kahoy na sakto lang gawing pambala sa pana at ang iba naman ay ginawang bangkaw ang matutulis na dulo ng kahoy. May iilan kasing biyasa na sa paggamit ng pana at bangkaw, ang iba naman ay itak lang ang gamit. Habang palubog na ang araw, ay umalis na sila Icarus at tinungo ang pugad ng mga bangkilan. Katulad ng napagplanuhan, inikutan nila ang buong bahay. Nakahanda na ang mga mauhusay sa pana. Magbibigay lamang ng hudyat itong si Icarus sa kasama kung sasalakay na sila dahil hinihintay niya pa ang paglabas ng buwan dahil tinatakpan pa ito ng makapal na ulap. Nakita din nila ang paghahanda ng mga kalaban dahil tiyak na lulusob ang mga ito. Pero hindi nila alam na nakabantay na sa kanila ang mga grupo ni Icarus. Sa kanilang pagmamasid, naiinip na din itong si Icarus dahil hindi pa lumalabas ang buwan. Sumenyas ito na pakawalan na ang mga bala ng pana. Sakto lang iyon dahil nasa gitna ang lahat ng mga gabunan dahil nagtipon ang lahat kasama itong si Lucio. Swerte lang ang makakaligtas sa bala ng pana. Isang pitik ng daliri ni Icarus ay nagsiliparan ang mga bala ng pana at tumama iyon sa iba't ibang parte ng katawan ng mga kalaban. Sumunod naman ay ang mga bangkaw na lumipad sa ere. Nang mga sandaling iyon ay naalerto ang mga gabunan at nagsipagtago. Marami ang nabawas sa mga gabunan. Kaya naman kanya-kanyang bunot ng matatalim na itak ang lahat at maya-maya pa ay bumaba na ang mga bangkilan habang tumatakbo papunta sa pwesto ng mga gabunan. Nagkagulo ang lahat at kanya-kanyang depensa ng kanilang sarili para lamang mabuhay. Kitang-kita sa mga mukha ng bangkilan na hindi sila natatakot kahit buhay man nila ang maging kapalit. Ang mahalaga sa kanila ay maipaghiganti ang mga mahal sa buhay. Nasa 10 na ang napatumba ni Lucio sa mga bangkilan. Galit na galit ito at walang awang pinagsasaksak ang mga nahahawakan na bangkilan. Mula sa itaas ng puno ay lumundag si Icarus at walang sabi-sabi na pinagbibigwasan ang mga kalaban na sumunod sa kanya. Isang gabunang lalaki ang umatake sa kanya. Sinubukan siya nitong masugatan sa naghahabaan nitong mga kuko. Pero mabilis na nailagan iyon ni Icarus at malakas na sinuntok ang mukha ng gabunan. Wala na itong buhay ng bitawan ni Icarus. At sa wakas, natupad din ang matagal niya na hinihintay sa mahabang taon.
Nagkaharap sila ng lalaking matagal niya nang gustong paghigantihan. Hinding-hindi nagkakamali itong si Icarus dahil kitang-kita niya ang peklat sa mukha ng lalaking pumatay sa mga magulang niya. Katulad din ng sa lalaking kaharap niya. Dito napangisi na lang itong si Icarus at nagwika ang lalaki ng, "Mga lapastangan, hindi kayo mananalo at walang sino man ang makakaalis ng buhay sa aking mga kamay. Lalo ka na, bata. Ang lakas ng loob mong sumugod dito. Handa ka na bang mamatay?" Mayabang nasabi dito ni Lucio, pero ngumisi lang sa kanya itong si Icarus at sumagot ito ng, "Simula nang pinatay mo ang mga mahal ko sa buhay, patay na din ang katawan ko. Sinisigurado ko sa'yo, iisa lang sa atin ang lalabas ng buhay dito. Buhay ang inutang mo, kaya buhay mo din ang kapalit. Sa gabing ito, saksi ang buwan kung paano kita papatayin, Lucio." Galit na wika dito ni Icarus at tinakbo ang distansya nila ni Lucio. Nagpalitan ng suntok sa galing ang dalawa. Malalakas ang bawat tira nila na pareho nilang naiiwasan. Isang malakas na suntok ang tumama sa dibdib ni Icarus dahil hindi niya nabantayan ang pangalawang tira ni Lucio. Dito napatras si Icarus at ininda ang suntok sa kanya. Tumawa naman ang nakakaasar itong si Lucio. Sumugod ulit si Icarus. Nakita niya ang isang kamay ni Lucio na papalapit na sa kanyang muka at agad naman siyang yumuko at binigyan ng isang malakas na walop ang lalaki. Napapilig ng ulo si Lucio. Tila ba ay malilipong ito dahil sa suntok ni Icarus. Si Icarus naman ang tumawa nang nakakaasar at sinugod muli itong si Lucio. Nagpalitan sila ulit ng suntok. Aaminin ni Icarus na magaling ang kalaban niya. Nahuli ni Lucio ang kamay ni Icarus at walang sabi na binuhat niya ito at tinapon sa lupa. Pinagsisipa si Icarus ng malakas ni Lucio at kinababawan. Tuwang-tuwa naman si Lucio habang pinapaulanan ng suntok si Icarus. Sinabi nito kay Icarus na susunod na ito sa hukay at hindi magagamit ni Icarus ang pagiging bangkilan nito dahil wala pa naman ang buwan. Nang mga sandaling yon ay tinuhod ni Icarus itong si Lucio sa pagitan ng dalawang hita nito. Napasigaw naman ang lalaki sa sakit at hindi alam ang gagawin. Pagkakataon na iyon ni Icarus para bugbugin itong si Lucio. Bawat tira niya ay walang mintis na tumatama sa katawan ng kalaban. Buong puwersang sinuntok ni Icarus ang mukha ni Lucio. Tumama iyon sa ilong at umangos ang napakaraming dugo. Kasabay noon ng paglabas ng buwan. Bilog na bilog iyon. Pakiramdam ni Icarus ay may bagong lakas ang katawan niya. Ilang sandali pa ay nagbago na ng anyo itong si Icarus. Naging malaki itong aso. Pula ang mga mata at matutulis na ngipin. Gumapang naman si Lucio para tumakas. Pero hindi siya binigyan ng panahon para makaalis dahil inatake siya ni Icarus at sinakmal sa kamay at tinapon sa ere. Nagbago ng anyo si Icarus. Bumalik siya sa anyo ng tao. Nilapitan niya si Lucio na puro sugat ang katawan at walang sabi-sabi na itinarak ang matulis na sanga ng kahoy sa dibdib nito. Mulat ang mga mata ni Lucio nang namatay. Wala ding natira sa lahi nito. Nagsigawan ang mga kauri ni Icarus dahil sa pagkapanalo. Nilisan nila ang lugar na iyon at bumalik sa nayon. Masaya silang sinalubong ng bawat isa. Ganon din si Icarus. Sinalubong siya ng nakakatandang kapatid.
Hindi na ito sumama sa pakikipaglaban dahil alam nitong makakabalik ng buhay itong si Icarus at kaya nitong makipaglaban sa pinuno ng gabunan. Nagbunyi ang mga bangkilan dahil sa napabagsak na ang lahi ng gabunan at nabigyan na ng hustisya ang mga mahal nila sa buhay. Doon na nagpalipas ng gabi ang magkapatid at pagputok ng bukang liwayway ay aalis na sila at babalik na sa kanilang pangalawang magulang. Kinaumagahan, nagpaalam na sila ni Icarus sa mga kasama na babalik na sila sa kabilang nayon dahil merong naghihintay sa kanila. Naglakbay silang dalawa sa paanan ng bundok. Malayo pa lang sila ay tanaw na nila ang kubo ng magulang. Napansin din sila ng mag-asawa at masaya silang niyakap ng maigpit sa isa't isa. Ikwinento ni Icarus ang mga pangyayari. Dito na nagpatuloy si Icarus sa pagluluto ng masarap na ulam at mas lalong dinagsa iyon ng mga tao. Mga kabaryo, ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na huwag gawin ang isang bagay kung ayaw mong gawin sa'yo. Sa kwento ni Icarus, tama lang ang kanyang ginawang paghihigante. Hindi naman iyon mangyayari kung hindi sana pinatay ang mga magulang niya. Okay, so yon, tapos na tayo mga kabaryo. Bali, bago ko muna umpisahan yung komento ko, gusto ko munang kamustahin ang lahat ng mga kabaryo natin na nakikinig, no? So maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta ng ating mga kwento ni Kabaryo, no? Bali, ito yung second channel natin. Ang first natin is Kwentong Baryo, no? So, yun, para sa akin, napakalakas ni Icarus, no? Komento ko to sa kwento. Yun nga, grabe. Bangkilan sa kagabunan yung naglaban. Pero, alam naman natin na malakas na uri, parehas yan. Pero, nangibabaw tong si Icarus, no? Gawa siguro ng, hindi naman kasi masama yung hangarin niya, no? Ayoko na rin masyado bigyan muna ng komento yung mga ganitong klaseng istorya. Kasi nga, para sa akin, mas okay nang kayo yung nakakapag-comment, no? Binabasa natin yan. So, yun lang muna mga kabaryo. So, yun. Bali, kung mapapakinggan nyo, bali parang siguro napakinggan nyo na to. Re-upload natin to kabaryo. Pasensya na rin kasi nagkaroon tayo ng technical issue, no? Tapos medyo gahol tayo sa oras. Gawa nga ng may inaasikaso tayo dun sa Facebook natin, no? So yun pala. Bali, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, no? O nakapollow sa ating Facebook page, puntahan nyo lamang po Kwento ni hindi. Ano ba to? Sorry. Kabaryo Official, no? Kwentong Baryo Official, yan. So, dun po. Tapos, eto yung mga shoutout ko na hindi ko na siya shoutout nung nakaraan. Unang-una, random to mga kabaryo, no? Mabilisan lang din kasi medyo 2 days na tayong walang tulog. Pero, ayun nga, humihingi ako ng pasensya kasi nagre-re-upload ako. Kasi nga, para na rin to sa natin, hindi kayo mawala ng papakinggan. Pero, within this week, okay na. Daily na ulit. So, sorry muna. Binabati ko muna si Ramonita Verdugo, Nanay Ana, salamat po. Marie Chris Pelayo, salamat ma'am. Christine Farado, salamat din. Brenda Canyel, yan. Thank you. Chris, no? Salamat sa'yo, Chris. Yam Duka. Carmelita Pruna. Boss Brain Omega, yan. Salamat din. Ma'am Roslyn Dalopere, yan, mga suki natin yan na member ng ating kabaryo. Kay Hazel Samonte, yan. Mary June Maghinay, salamat. Si Gina Bell Bugador, yon, salamat din. Rosette Novejas. Rodrigo Colegado, yon, salamat. Celso Benitez, salamat boss. Joel Di Guzman, Florida Cardinal, salamat din.
Wena Jal Buna. Gandang gabi kabaryo. Salamat po. Emil Bautista, salamat. Roslyn Pipito, salamat. Bergie Espina. Yun. Carmelita Pruna, salamat din. Seli and Maru, salamat. Hagibis Vulcano, salamat din. Corazon Clemente, salamat. Si Boss Ronel Tolosa, yan, salamat din. Araceli Asahi, salamat. Julie Divera, Inday Samante, salamat. Lourdes Grace Garde, Darren De Leon, Susan Manalo, JJ Malungkot, yan, salamat din. Si Alma Hornales, salamat. Gerson Amar, Happy Sigrani, si Blue, salamat. Leo Daban, Alona Sanchez, salamat. Arthur Dalumambon, salamat. Simon Marilu, salamat. Mary Torres, salamat. Dave from KSA, yon, salamat boss. Neri Coyones, salamat from Barino. Michael J. Son Octaviano, Ricky Minalo, Inday ng Paris, salamat. Mardi Suzuki, Cora Hidalgo, salamat. Tina Kayabyab, salamat din ma'am. Jovan Ocampo, salamat. Derlin Tatoy, Zach Alberto, yon, salamat. Montianos Vlog, salamat. Arlene Cools Mesa, salamat din ma'am. Charlune Roland, salamat. Ellen Quiano, salamat. Si Cherry ASMR, salamat. Shifter Place, si Ma'am Elsa Constantino. Apple Malyari, Maylin Fradillada, salamat. Netsky, yon. Cesar Ryan Tumbaga, salamat. Bibian Colantes, salamat din. Teddy Cuerdo. Tapos ito, si Ma'am San Manalo, yan. Thank you Kabaryong Ray. Palaging magandang mga kwento mo kaya lagi kitang sinusundan. Kahit umuulan. Good pa rin ang afternoon. Thank you, more power to your channel and God bless and stay safe. Yon, salamat po ma'am. Grabe Kabaryo, yung kwento na to napahanga sobra. O sobrang tapang. Kinikilig tuloy ako sa kanya. Salamat ma'am. Yung yung sa kwento ng kay Kaenteng natin. Tapos, ito yung magtsuhin. Bali, idadalawa ko na yung nag-comment dito, yung mga hindi ko nabasa. Si Ma'am Lisa, salamat. Ma'am Asil Gumban, salamat po. Michek, salamat. Tahani Vlog, salamat. Teresita Morgia, salamat din. From Gimaras, salamat. Corazon Clemente, salamat. Ronnie Panagsagan, salamat boss. May message siya. Yun pala yung nagchat dun sa Facebook natin. Siguro hindi ko muna masyado kayong nare-reply kasi busy tayo sa ngayon, pero re-replyan ko rin kayo, Edwin Atienza, salamat. Yon, so eto rin sabi ni Ma'am Arlene, magandang tanghali Kabaryo. Wow. Try ko bisitahin ang page mo if magaganahan na ako i-open ang social media ko. Yon, salamat. Rowena Gonzalez, it pays to be humble for you will merit the kingdom of God. Yan, tama naman, At asan yung iba? Roger Mino, God is good all the time. Yan, salamat din boss. Hana Maylin Sisgundo, salamat po. Daisy
Ora J, Daisy Ora J, salamat. Darren De Leon, magkano mga elements kabaryo? Sa Facebook natin, Boss Darren. Alam ko nag-message ka na, pero tingnan ko ulit kung na-reply kita. Nasser Pasiano, salamat. Magandang gabi, Sir Ray. Ang galing na. Ang galing ng kwento nyo, Sir. Matagal ko nang sinusubaybayan yung kwento nyo. Pag hindi ko naabutan yung kwento nyo, pakiramdam ko kulang ang araw ko. Okay, Sir. Ingat sa muli. Yon, salamat kay Nasser, no? Si Isa Dasen, salamat po, ma'am. Jeneline Artus from Saudi Arabia, salamat. Saan yung iba? Si Keke Pens, no? Ang ganda ng kwento, kapangalan ko pa ang bida. Yon. Ano to yung istorya to ni Isagani? Si Ma'am Evelyn Paul, no? Ang ganda ng story, salamat po. KB Ray always. Listening here in Germany yon, salamat ma'am. Monica Flores, salamat po. Victoria G, pinakamatindi pala sa Aswang Gabunan. Natutuwa po ako, marami akong natututunan sa mga kwento ng iba't ibang klase ng mga pangalan ng aswang. Salamat ma'am Victoria, no? Pero parang hindi siguro meron pang mas mataas. Kasi dati, parang nung mga dating kwento nila, ang nauuna talaga dyan is yung bangkilan nga, no? Pero ngayon kasi more on, parang angkan na kasi tong Gabunan kaya silang parang nangingibabaw sa lahat, no? So yun, salamat Ma'am Victoria. Mary Mesaira, salamat po. Cora Hidalgo, salamat ulit. Kasiri Bak, pampelikula ang kwento, boss. Salamat, boss. Rosaline Heron, salamat. Milagrosa Luke, good day po, Sir Kabaryo. Ang ganda ng kwento, lahat ng upload nyo. Napakinggan ko na, yon, salamat. Ronel Tolosa, yon, isang magandang kwento na naman ang aming napakinggan. Ang lakas ni Isagani dahil yung itay niya malakas na mandirigma tapos yung nanay niya malakas din na babaylan tapos naging antingero siya. Tapos may tangan siyang sinukuan. And yung bertud sobrang lakas talaga. Boss, malakas talaga yon yung bertud na yun kasi ano yun kumbaga bertud ng sinaunang mangkukulam, di ba? So yun. Ito yung mga comment sa baka nalilito kayo. Ito yung comment natin na latest na upload natin. Binabasa ko lang. Maria Casusa, salamat ma'am. Roy Lorilla, salamat. Magandang hapon, Boss Ray. Isa ako sa mga mahilig sa mga kwentong katulad nito. Interesado po ako sa dasal ng San Benito o anting-anting pangkalikasan. Isa po kong kasapi ng Philippine National Police at meron akong kwintas at bracelet ng San Benito. Ang dasal nito ay nakuha ko lang sa YouTube pero gusto ko sanang magkaroon ng tamang dasal para dito. Kung pwedeng mapaglimusan po sana ninyo ng San Benito at dasal nito pati ang Bato Omo. Malugod ko pong ipagpapasalamat. Sabi ni Roy Lorilla, no? Si Sernop, isang pulis. Yun, boss, siguro okay na yun yung ginawa mo. Pero kasi pag San Benito, dadasalan mo talaga yan 49 days, no? Tapos may oras yan. 12 p.m., 3 p.m., saka 6 p.m. Pero ang dadasalin mo na lang siguro dyan, Ama Namin, tapos Maria, Luwalhati, saka Sumasampalataya. 3 beses yon. Kasi pag kinuha mo pa yung talandro na gusto mo talagang aralin yung pambuhay ng medalyon, aralin mo pa yung susi niya ng harap sa kalikod, saka yung basag, no? Kasi mas marami yun, mas matrabaho yun. Yung sinabi ko na lang siguro, para kahit papano, parang cleansing na rin yun sa gamit mo.
Tapos yung omo mo naman siguro mas maigi. Itago mo na lang, no? Huwag mo ipakita para hindi mawala yung epekto. Kadalasan kasi ganun eh. Yung sa bracelet mo, boss, hindi ko alam kung anong bracelet. Kung San Benito ba? Kasi ang alam ko lang medalyon eh. Kung nakakonsagra yan ng bracelet, hindi ko lang alam kung paano ginawa yun. Pero same lang yon. Yung sa YouTube siguro, hindi ko alam kung tama yung dasal nila, lalo na kung Latin. Pero yung sinabi kong 4 na dasal, ulitin mo lang ng 3 times yon. Kunwari 6 p.m. Pwede mo siyang gawin ng 47 days kada biyernes ng buwan. Kada biyernes. Kasi ang ginagawa ng iba, 47 days pero unang biyernes ng buwan. So 2 taon mahigit yun. Yung sa'yo siguro kada biyernes o martes, yun nga yung sinabi kong oras, tas yung 4 na dasal, 3 beses mong uulitin. So yun lang boss. Tapos yun nga pala mga kabaryo, yung page natin sa Facebook, may mga pending kasi ako ron eh, sa mga nag-PPM pa, saka sa mga mag-PPM pa lang. Siguro hintayin nyo kahit kung nag-PM kayo ng umaga, mga hapon o gabi. Tapos doon tayo mag-usap kasi hindi ko kayo masasagot dito sa YouTube kasi nga alam nyo naman, hindi naman ang hirap magpalitan ng message dito. So yun, doon na lang para mas updated kayo. Tapos yung sa mga bumili na mga na nalimusan na natin, salamat, alam nyo naman kung sino kayo. Hindi ko na iisa-isahin. Tapos sa mga gusto pa rin, meron pa rin naman, PM nyo lang tapos tuturo ko sa inyo yung mga dapat nyong gawin. So, yun lang. Hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat.